Hindi lahat ng tumandang walang asawa ay ginusto talagang tumandang walang asawa. Yung iba ay biktima ng maling desisyon. Oh, narito na kayo dahil ang ating pamagat ay sana all may dilig pero ganito ang introduction ko. Anyway, pakinggan na lamang ang kwento ito ni Harvey. Hatid ng KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, ako si Harvey, tubong Mindanao pero nandito ako ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Recently ay nagbukas kami ng munting negosyo dito, pagbebenta ng balut. Business ito ng anak ng amo ko at kapag wala akong trabaho ay pinapatao niya ako dito pero pansamantala lang dahil nagbakasyon lang si Jason na siya talagang tendero dito. Pero maging si Jason ay sideline lang din niya ang pagtao dito sa balutan. Si Jason talagang adik sa pakikinig sa mga kwentong binabasa mo. Tuwing pupunta ako dito noon sa shop ay nadadatnan ko siyang nakikinig at makailang beses din akong nakatapos ng kwento dahil nakipakinig din ako sa pinapakinggan niya. Pero noong palang unang pagkakataong makatapos ako ng kwento ay naisipan ko na rin ibahagi ang sarili kong kwento. Hindi ko lang alam noon kung paano pero ngayong trabaho ko na ang nakakainip na trabaho ni Jason, hawak ko na ang beat para masimulan at matapos itong kwento ng buhay ko. Ikaw ang kwento ng buhay mo. Larawan yan ng iyong pagkatao. Ito ay sipi ng kahapon mo't ngayon lalim at halaga. Nito'y wala sa ibabaw o harapan, nasa loob at kay buturan. KMBK, kwento ng buhay mo. KMBK, kwento ng buhay mo. Ang aking pamilya ay isa sa pinakamahirap na pamilya sa Barangay Vicente Duterte, Davao City. Lima kaming magkakapatid. Ang aming tatay ay dating gwardya at si mama naman ay mananahi sa isang tailoring shop sa poblasyon. Bisaya si Papa, Tagalog si Mama, tubong Bulacan. Bakla ang aming panganay, si Gakaw, sumunod ay babae si Ate Inday, pangatlo si Norwin, pangapat ako at bunso si Impang. Lahat kaming magkakapatid ay sumunod sa utos o bilin ng aming ama na magmaisugon ka, ayaw pagluya, ayaw pagkatalawan, magmaisugon ka. Sa Tagalog, maging matapang ka. Bawal ang mahina, bawal ang duwag, dapat matapang. Maliban kay Mama, sa aming bahay noon lahat kami ay matatapang pero aminado ako na ako ang pinaka hindi masyadong matapang.
When I say matapang, it means hindi lang matapang sa away, kundi matapang din ang sikmura at hiya. Mahirap kami. Anong mapapala mo kung mahina at mahiyain ka? Walang hindi gagawin, magkapera lang basta't hindi mo naman ikaka-aresto. May masasabi ang ibang tao. Wala kaming pake. Hindi naman kami pinapalamon. Pero sa area namin, KKB, kanya-kanyang buhay. Pare-pareho naman kasi kaming mahirap. Pare-pareho kaming kumakahig lang para magkalaman ng tiyan. Maagang nag-asawa ang tatlong nakatatandang kapatid ko. Akala nila gagaan ang buhay nila kapag may katuwang na sila. Wala sa kanilang nagkaroon ng matinong pamilya hanggang sa yung dalawa naghiwalay pa. Buti pa nga si Gakaw, nag-asawa ng lalaki din. Naghiwalay din sila ng maraming beses pero nagkakabalikan din. At hanggang ngayon sila pa rin. Yun ang ayaw ko. Yung mag-aasawa ka tapos maghihiwalay dahil panay ang away. Marami ako nagustuhang babae pero isa lang ang tinangka kong ligawan. Busted pa kaagad. Si Mary Ann yun, noong 3rd year high school ako. Ang tagal kong nag-ipon ng lakas ng loob sa kanya at noong dumating ang magandang tiyempo ay nilapitan ko siya. Mary Ann, pwede ba kitang ligawan? Nahihiyang sabi ko pero ang sagot sa akin, kapal naman ang mukha mo. Ano akala mo sa akin, desperada? Napamura ako dahil nabigla ako sa sagot niya. Yawa, nagmura ka pa? Oy Harvey, oo, maitsura ka. Pero tingnan mo naman ang family background mo. Poorest of the poorest. Third year din noon si Impang, ang bunso kong kapatid. Nahinto kasi ako ng 2 taon kaya nagpang-abot kami ni Impang sa 3rd year. Nalaman ni Impang ang ginawa at sinabi sa akin ni Mary Ann. Tinambangan niya si Mary Ann sa labas ng gate nung uwian ng hapon. Binugbog ni Impang si Mary Ann. Dinaanan ko lang sila na parang hindi ko sila nakita. Yung nag-iisang encounter ko sa babaeng kagaya ni Mary Ann ang nagdulot sa akin ng takot na manligaw. Takot din kasi akong madesperado kaya kahit na marami ding nagkakagusto sa akin noon, mga babaeng wala ding quality, hindi ko sila pinagtuunan ng pansin. Pag sinabi kong babaeng walang quality, hindi lang itsura ang wala kundi pati respeto sa sarili at sa kapwa. Wala din. At ang pumatol sa kanila ay malaking desperasyon. Noong 4th year high school ako, may lihim akong crush sa malaking bahay sa tapat ng parlor ni Tiffany, tropa naming bakla. Siya si Fatima. Katulong siya doon, Muslim siya. Muslim din ang may-ari ng malaking bahay. Simple lang ang kagandahan ni Fatima pero mahinhin siya. Babaeng babae at parang napakabuti niyang nilalang. Ang isang kagaya niya, Kuya Bono, ang pangarap kong maging asawa ngunit natitiyak ko naman na hindi niya ako gugustuhin. Kaya hanggang siguro umalis na si Fatima sa malaking bahay dahil hindi ko na siya nakikita, ay hindi niya nalaman na may isang tao na lihim na humahanga
at nagmamahal sa kanya. Inabot ako ng 28 years old bago nakapanligaw sa Facebook pa. Siya si Lisa. Domestic helper siya noon sa Kuwait. Nakita ko lang ang kanyang Facebook account sa Suggested For You at na-curious ako sa kanya dahil may hawig siya kay Fatima. Oo, kakwento, mahigit 10 taon na ang nakararaan simula nung mahumaling ako ng lihim kay Fatima, pero hindi pa rin siya nabubura sa alaala ko. At si Lisa, akala ko siya si Fatima. Inad ko siya at araw-araw mula noon ay inaabangan ko ang pag-accept niya ng friend request ko. Bilang na bilang ko, 13 days bago niya ako kinonfirm. Nag-message ako sa kanya. Hi po, salamat sa pag-confirm. Kinabukasan ay nakita ko ang reply niya. Sino ka ba dyan? Ikaw ba yung buhaya o yung nakasakay sa buhaya? Napakunot-noo ako nung una sa message niya, then na-realize ko na yung profile picture ko ang tinutukoy niya. Sa picture kasi na yon ay nakasakay ako sa buhaya. Hindi totoong buhaya kundi bato na buhaya. Sa Davao Crocodile Farm and Zoo yun. Nakasakay ako pero nakatalikod ako sa camera kaya likod ko ang nakikita. At yung mukha ng buhaya ang malapit sa camera. Una kong reply ay emoji na ha pero agad ko ring sinundan ng ganito. Mas pogi kasi yung buhaya kaysa sa akin kaya siya ang nakaharap sa camera. So ikaw si Harvey? Oo, ako si Harvey. Siya, anong pangalan niya? Hindi ko alam. Bato lang yan. Reply ko. Pero nagulat ako sa reply niya. Mahilig ka pa sumakay sa hindi mo kilala? Ano ka ba? Bato nga lang yon. Revolto ba? Kahit sino pwedeng sumakay dyan basta wala yung gwardya. Ikaw, wala ka bang gwardya? Tanong na naman niya at napuzzle na naman ako kaya ang reply ko, what do you mean? Pero ang sagot niya, sige, bye muna. Marami pa akong gagawin. At saka Harvey, kung pwede lang, kung sakali mag-chat-chat pa ulit tayo, huwag kang play safe. Kung anong pagkaintindi mo sa sinabi ko, sumagot ka ayon doon. Huwag kang magtatanong ng what do you mean kasi hindi ka naman grade 3, di ba? Sorry. Actually, gets ko naman talagang ibig mong sabihin. Kung may gwardya ako, di ba parang tinatanong mo kung may nagbabantay na sa akin, someone special. Wala pa. Sa maniwala ka sa hindi, Lisa, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. 28 na ako pero hindi ko pa talaga naranasan na magka-girlfriend. Yan ang bahabang sagot ko pero hindi na siya nag-reply. Kaya nag-chat ulit ako. Bakit hindi ka na nagre-reply? Umaga ulit nung makita ko ang reply niya. Harvey, ahead ang Pilipinas ng 5 oras kaya nung naghihintay ka ng reply ko, madaling araw na dito. Hindi tayo parehas ng oras. Napangiti ako tsaka ako tumira ng ganito. Okay lang yun, kahit hindi sabay ang mga oras natin. Ang gusto ko lang naman, sabay ang mga puso natin sa pagtibok. Ikaw na kaya ang alay ng lumikha, makakasama ng pusong nag-iisa. Pwede bang sabihin kung ako'y pasado ba? Dahil kung hindi, ay magsisi ka pa. Sana ikaw na nga, ikaw na lang
Dumaan ang mga araw at buwan, natagpuan ko ang sarili kong in love na sa isang babaeng hindi ko pa nakikita sa personal at sa chat lang kami nag-uusap. Nung time na yon kahit video call ayaw pa niya. Pero may ilang video siya sa Facebook niya na paulit-ulit kong pinapanood. Maganda siya para sa akin. Simple at maayos ang kanyang mga kilos. Nalaman ko na Ilocana siya. Originally from La Union pero nung high school daw siya ay lumipat sila ng Bulacan. Kagaya ko ay nagtapos lang din siya ng high school tsaka kumuha ng TESDA course. Ako 2 TESDA course ang tinapos ko. AutoCAD at 2-year Automotive Technology. Una kong kinuha ang AutoCAD noong 21 years old na ako. May kaibigan kasi akong Arki noon pero hindi naman ako natanggap maging draftsman dahil mas preferred pa rin nila ang Arki graduate. Kumuha na naman ako ng Automotive noong 23 years old na ako at hindi ko pa natatapos ang kurso ay may napasukan kaagad akong trabaho sa isang talyer. Noong time na nag-aaral ako ng automotive ay nagtatrabaho na ako sa bus depot ng Mindanao Star. Isa lang ako sa mga tagalinis noon sa loob at labas ng mga bus at kapag may mga mekaniko na nagkukumpuni ay nakikiusyoso lang ako. Noong 26 years old ako, napasok ako bilang driver ng Maligaya Taxi kaya't nung makilala ko si Lisa ay isa akong taxi driver. 29th birthday ko, mismong araw na yon, September 3, 2019, alas 11 ng umaga, nagmamaneho ako sa kahabaan ng Maharlika Highway. Naghatid ako ng pasahero sa bayan ng Carmen at pabalik na ako ng Davao City nung mag-ring ang cellphone ko. Video call at si Lisa ang tumatawag. Nag-stop ako sa gilid ng highway, tapat ng car wash na may motel sa likod. Ang Nevermore Inn na dati ko ring napuntahan. Hindi lang para matulog kundi upang makipagtalik. Noong umagang yun, hindi ko talaga inaasahang magbi-video call si Lisa. First time niyang ginawa yun. Maraming pagkakataong nagtangka akong i-video call siya pero kinakancel niya. At noong umagang yun, naisip kong kaya siya nag-video call ay dahil birthday ko nga. Happy birthday! Ay, namamasada ka? Sabi niya. Hindi ko pa siya nasagot kaagad dahil nakatitig ako sa magandang mukha niya. Kahit medyo malabo dahil nakadata lang ako at isa sa mga dahilan niya dati kung bakit ayaw niya ng video call ay malabo daw ang camera ng cellphone niya. Masama daw magtrabaho pag birthday mo. Driver ka pa naman. Sabi niya. Okay lang yun. Hindi ako makapaniwala nag-video call ka. Eto pa lang, sapat ng birthday treat sa akin. Ang makita kang nagsasalita. Talaga? Oo, sobrang saya ko na. Grabe, mas lalo ako na-inlove sa'yo ngayon na. Maraming salamat, Lisa. Ang saya-saya ko na... kung sabihin ko sa'yo na kaya ako tumawag ay para sagutin ka. Ha? Talaga? Pag sinagot mo ako, ito na ang pinakamasayang birthday ko sa buong buhay ko, Lisa. O sige, Harvey. Sinasagot na kita. Happy birthday sa'yo at tandaan mo, mahal na mahal kita. Sobrang saya ko ng umagang yon kakwento at naniwala akong mahal na mahal talaga ako ni Lisa kasi lumuluha pa siya habang nahangiti at sinasambit na mahal niya ako. Then nawala ang mukha niya sa screen. Parang binaba niya ang cellphone niya sa mesa o sa ibabaw ng kama kasi kisame na lang ang nakikita ko. Hanggang sa nagpaalam na siya dahil tinatawag na raw siya ng amo niya. Sabi ko, sige din lang ka. Uuwi na ako at magpapahanda ako kay mama.
Hindi na siya sumagot. Bigla na lang namatay ang call. Pero umuwi nga ako at nagpahanda ng pagkain kay mama. Wala din akong balak maghanda noon para sa birthday ko. Sanay na kasi ako, sanay kami na hindi kami naghahanda sa birthday. Pero noong 29th birthday ko ay may dahilan ako para maghanda. Dumaan din ako noon sa San Miguel Parish Church sa Panakan, yung simbahan na mukhang sabungan. Hindi ako pala simba kakwento. Sobrang dalang at napapasok lang ako sa simbahan kapag may kasal o libing. Pero that morning, pumasok at nagdasal ako para magpasalamat at magmakaawa sa Diyos na sana si Lisa na ang ibigay sa akin at makakasama ko sa aking pagtanda. Jesus, 28 na ako. Ngayon pala ako nagka-girlfriend. Oo, alam ko, hindi ako malinis. At baka nga, hindi mo ako gusto dito sa bahay mo kasi marumi at masama akong tao. Pero itong pagpapasalamat ko sa iyo dahil sinagot na ako ni Lisa, sincere po ito. At kung hindi po sana kalabisan, nagmamakaawa po ako. Ibigay mo sana sa akin si Lisa. Pangako po, sumpaman, mula ngayon, hindi na ako gagawa ng masama. Ibigay mo lang po sa akin si Lisa. Nagmamakaawa po ako. Hindi talaga kami relihiyoso kakwento at aminado ako na sa aming pamilya ay si mama lang ang may malakas na pananalig sa Diyos. Natatandaan ko noong maliit pa ako ay madalas magsimba si mama. Pero nung malalaki na kami at dumami na ang mga problema, parang hindi ko na siya nakitang nagsimba ulit. Dumaan ang mga pagsubok at trahedya sa buhay namin. Nalagpasan namin ng hindi tumawag sa Diyos. Pero nung dumating sa buhay ko si Lisa, parang bigla akong naniwala na may Diyos nga akong dapat pasalamatan at hingan ng tulong upang si Lisa ay manatili sa buhay ko. Pero nakalimutan kong nagdasal pa ako nung araw na yon at hindi ko rin sinumbatan ng Diyos noong bigla ding nawala si Lisa sa akin. Actually, nung araw na yun din ang birthday ko noong 2019, nung makaluto na sina Mama at Gakaw, kapatid kong panganay, at dumating na rin ang iba pang pagkaing in-order ko lang, nung maayos na ang mga yon sa mesa ay sinabi ko pa kina Mama, Papa at 4 na pamangkin kong naroon noon na mag-ayos sila. At mag-hi sila kay Lisa kapag magka-video call na kami. Kasi gusto kong ipakita noon kay Lisa na naghanda ako. Nagluto sina nanay ng pagkain. Gusto kong makita niya na nakaset ang mesa dahil alam niya na ikwento ko sa kanya na hindi ko naranasan ang maghanda sa birthday ko simula nung grade 4 ako. Gusto ko rin sabihin kay Lisa na kaya ako naghanda ay dahil pasasalamat ko na rin yun sa Diyos. Dahil yun din ang araw na tinanggap ni Lisa ang pag-ibig ko. Kaya lang hindi online si Lisa, bagay na nakapagtataka dahil kapag 1:00 ng hapon dyan sa Pilipinas, ay 8:00 ng umaga naman dito sa Middle East. At kapag ganong oras ay kausap ko si Lisa habang busy siya sa mga trabaho niya. Nakapasak lang ang earphone niya, ganoon din ako. Kung minsan naman ay nakababa lang ang cellphone niya sa isang sulok at magka-video call kami. Pero nung umagang yon ay nakapagtatakang hindi siya online at naging masama ang kutob ko. Lalo na nung sumunod na araw at mga sumunod pang araw.
Hindi na siya nagbubukas ng Facebook na siyang tanging paraan ng ugnayan namin. Araw-araw, wala akong ginawa kundi mag-abang ng senyales na online siya. Pero nabigo ako. At napakasakit nun sa akin. Ang saya ko na eh. Nagpasalamat na ako sa Diyos tapos para akong bata na pinasubo lang saglit ng lollipop tapos binawi din. Napansin nyo siguro, nabanggit ko na nandito ako sa Middle East. Hindi ko sinadyang makapag-abroad kakwento. Bigla ko na lang nakita ang pagkakataon at eto, nandito na ako. Nakatapos na rin ako ng kontrata pero hindi pa rin ako umuwi. Di ko lang makakalimutan nung unang araw kong maligo sa shower. Month of June ako nag-flight noon. Diretso sa accommodation. Sinundo ako ng amo ko at inuwi sa kanilang compound kung saan naroon din ang accommodation naming mga driver. Pasado 2:00 ng hapon ako pumasok sa banyo para maligo. Hubot-hubad na ako at lihim akong natutuwa dahil sa amin walang shower. Tabo-tabo lang pagligo at dito sa Saudi, magandang banyo at may shower na maganda. Pero nung tumapat ako sa dutsa sabay bukas ng shower knob, naramdaman ko ang impyerno. Napakainit na tubig ang bumuhos sa katawan ko. Pero balikan muna natin ng taong 2019, 2020, 2021 at 2022. Huling mga buwan ng 2019, particularly nung biglang hindi ko na makontak si Lisa. Hanggang magbagong taon ng 2020, umaasa pa rin ako kakwento. Naisip ko baka nakalimutan lang niya ang password niya o baka bumili siya ng bagong phone na may malinaw na camera. At nung ilipat niya ang Facebook niya ay hindi niya na mailipat o ma-open dahil hindi na nga niya alam ang password niya. Si Lisa kasi, mas mataas ng konti ang edukasyon ko kesa sa kanya. Ako naman kahit papano ay nakapagtapos ng high school at nakadalawang test na courses pa so hindi malayong isipin kong kulang siya sa kaalaman sa mga teknikalidad ng Facebook o maging sa mga mobile phones. Pero nung time na yon, mas naging addict ako sa social media. Gumawa pa nga ako ng dummy account ko dahil naisip ko rin na baka blinak niya ako kaya hindi ko na ma-search ang pangalan niya pero makikita ko syempre kung ibang account na ang gamit ko. Sa dummy account na yon ay sinadya ko ding makipag-friends sa iba't ibang tao. Mostly hindi ko kakilala pero mas marami ang nag-add sa akin. Hindi ako makapaniwala. Araw-araw may mga nag-a-add sa akin dahil sa profile picture na ginamit ko. Picture ng isang politiko sa amin. Kalaunan may nag-alok pa sa akin ng trabaho na mas malaki pa ang kita kesa sa pagmamaneho ko ng taxi. At ang maganda, magpi-Facebook lang ako. Kikita na. Magpo-post lang daw ako. Kung anong sabihin ng boss, yun ang ipopost ko. Kaya lang tinanggihan ko dahil hindi ko rin gusto ang manira ng tao, lalo na kung hindi naman totoo. Tapos, binibili nila ang dummy account ko. Hindi ako makapaniwala noon na may presyo pa palang malaki ang peke na Facebook account. Hindi naman ako ignorante. Alam kong maraming scammers sa internet world kaya hindi ko sila pinapansin, yung mga bumibili ng account ko. Kaya lang noong 2022, that time na medyo limot ko na si Lisa at tuluyan na tayong nakaahon lahat sa pandemya ng COVID-19, ay may nililigawan na akong Bicolana. Siya si Marisa na sales lady ng ukay malapit sa garahian ng aming taxi.
Napakaputi ni Marisa. Para siyang labanos pero hindi kagandahan ng mukha. At napakabungis-ngis pa. Konting joke lang, hahagik-hik na. Kaya ako siya napansin dahil sa masayang aura niya. Minsan nga, pinagagalitan na siya ng boss niyang matanda, nakangiti pa rin. Si Marisa ay umabot sa second year college sa kursong education at sobrang relihiyosa siya. Kahit daw bumabagyo, hindi siya papalya sa pagsisimba basta't bukas ang simbahan. Isa pang gusto ko sa kanya, kahit mukha siyang easy to get dahil accommodating lagi siya sa hindi niya kakilala kasi nga tindera siya, ay hindi pala siya easy to get. Inabot ng 8 months ang panliligaw ko sa kanya bago ako tuluyang sumuko dahil lang sa paniniwala sa relihiyon. Personal niyang paniniwala. Katoliko naman siya pero ang paniniwala niya, once na nagkaroon ka ng kasalanan, hindi na yun mabubura dahil nakasulat na daw yun sa aklat na hawak ni San Pedro sa pintuan ng langit. Samantalang ako, ang paniniwala ko naman ay nabubura ang kasalanan kung ikaw ay magsisisi at hindi na ulit gagawa ng kasalanan. Ang sabi ni Marisa ay hindi ganon. Kaya nga marami pa rin ang masasama dahil pag linggo, hihingi sila ng tawad sa mga simbahan nila. Tapos Lunes hanggang Sabado, libre ulit silang gumawa ng kasalanan. Ang reply ko sa kanya noon, Marisa, ako inaamin ko, marami akong kasalanan noon, pero nagbago na ako. Ang sagot niya, nakalista na lahat ng kasalanan mo, hindi na yun mabubura. Pero normal lang naman sa taong magkaroon ng kasalanan, di ba? Sabi ko, pero ang sagot niya, binigyan tayo ng Diyos ng puso at isip na magpasya sa bawat gagawin natin. Bakit mo pinili ang masama? Bakit ka nagkasala? Nakaramdam na ako noon ng pagkapikon kaya ang chat ko na lang sa kanya ay, ibig mo sabihin Marisa, dahil sa mga kasalanan ko noon na hindi mo na ako magugustuhan. Harvey, pwede naman tayo maging magkaibigan eh. Pero ang maging higit sa kaibigan, hindi pwede dahil ang gusto kong maging nobyo, kahit pangit, basta malinis ang konsensya. Dahil doon kakwento ay iniwasan ko na lang si Marisa. Nilubayan ko na ang mag-chat sa kanya. Akala ko mag-chat-chat siya kapag napansin niyang hindi na ako nagpaparamdam pero hindi. Talagang wala lang sa kanya kung mawala ako sa buhay niya. Sa bagay, bakit naman niya panghihinayangan ng isang taong hindi nga pasok sa panlasa niya? Noong 2023 naman ay may nakilala akong Ilongga. Siya si Elena at siya naman ay yaya ng apo ng isang mayaman na kaibigan ng boss namin. Ako ang pinili niyang maging kontratang driver ng bata na alaga ni Elena. Hatid sundo sa school kasi that time ay umalis ang driver nila at hindi raw sila basta-basta kumukuha ng driver na pagkakatiwalaan nila. May itsura si Elena pero medyo chubby at isa pala siyang single mom. Sa Digos City sila nakatira, isang syudad din sa amin sa Davao del Sur. Kay Elena ko binago ang style ko. Kay Marisa kasi noon ay masyado akong naging seryoso. Si Elena, sinubukan kong maging palabiro para maging close kaagad kami. Lunes hanggang Biyernes ay nakakasama ko siya. Sinusundo ko sila sa bahay ng amo niya, hinahatid sa Faith International Academy kung saan nag-aaral ang bata. Then susunduin ulit sila sa hapon at ihatid sa bahay ng boss niya. Kadalasan kapag hapon, lobat na si Elena. Ikaw man ang maghintay maghapon sa school,
Pero pinapasaya ko siya sa mga jokes kong nire-research ko pa sa internet. At pagdaan ng mga buwan, sa tingin ko'y nahulog na rin sa akin si Elena. Isang umaga, sakay ko sila ng alaga niya. "Marunong ka bang mag-Ilonggo, Harvey?" Tanong niya. "Hindi eh." Then nagbisaya siya pero sinabi niyang hindi siya fluent, nakakapagsalita lang. Kinailangan niyang magsalita ng Bisaya dahil hindi nakakaintindihan ng Bisaya ang alaga niya. Tagalog at English lang ang alam ng bata. At sinabi ni Elena nung umagang yun na may anak na raw siya. Ramdam daw niya na may gusto ako sa kanya at inamin niyang gusto din niyang mag-asawa kung may magkakagusto sa kanya. Sabi ko sa salitang Bisaya na isasalin ko na lang sa Tagalog, "Hindi kaso sa akin kung may anak ka na, Elena. At oo, matapat kong inaamin sa'yo na gusto kita. Gusto din naman kita, Harvey, pero nag-iingat lang ako. Ayoko kasing madagdagan ng mga anak kong walang ama." Natinag ako ng bahagya sa sinabi niya. "Mga anak? Bakit ilan na bang anak mo, Elena?" "3 na sila." "Magkakaiba ang mga ama nila?" "Oo. Pero hindi ko sila kasama. Ni isa sa kanila. Inanakan lang ako at hindi na sila nagpakita. Mga walang hiya sila. Kaya alam mo, nag-iingat na talaga ako. At kung sasagutin man kita, Harvey, ipinagdadasal ko na sana hindi ka nila kagaya. Sana iba ka." "Hindi ako kagaya nila, Elena." "Malalaman natin. Sige, pinapayagan kitang manligaw. Pero hindi ko alam kung kailan kita sasagutin, Harvey. Kaya kung gusto mong maghintay, maghintay ka." Ang totoo kakwento, nagulat ako at na-disappoint nung malaman kong 3 na ang anak ni Elena pero hindi ko pinahalata sa kanya ang aking pagkadismaya. At makaraan ng ilang araw, natanggap ko na kung talagang siyang aking tadhana ay ano naman ang aking magagawa. Isang hapon ay nag-chat siya sa akin at sinabi niyang daanan ko siya sa Davao Chonghua School dahil sinundo niya ang pinsan ng alaga niya. Nagpunta naman ako kaso walang parking space noon sa harap ng school kaya umabante ako at na-parking ako sa harap ng drugstore kung saan noon ay may babae at lalaking nagpapamigay ng leaflets para sa mga trabaho sa abroad. Sa taas pala ng drugstore na yon ay may mga recruitment agency. Lumapit sa akin ang babae at tinanong kung gusto kong mag-apply bilang driver o mekaniko. Urgent daw, pag pumasa sa medical flight agad. Sa totoo lang, never pumasok sa kokote ko ang mag-abroad pero naisip ko, kung kami ang magkakatuluyan ni Elena na may 3 anak, kakailanganin ko ng trabahong mas malaki ang kita kaya ang sabi ko sa babae, "Sige nga miss, paano ba mag-apply dyan?" Hinawakan niya ang braso ko at inakay ako paakyat sa kanilang opisina sa itaas at doon na nagsimulang magkaroon ng bagong pananaw ang buhay ko. Wala akong kamalay-malay na mai-excite pala ako sa pag-a-abroad, kakwento. Noong time na yon, kakwento, taong 2023 ay 33 years old na ako at ayoko nang maging 34 years old na wala pang asawa kaya sineryoso ko ang pag-a-apply at panliligaw kay Elena.
Sa agency ay hinanapan ako ng email address. Hindi ako nag-i-email. Yung app na yan, nasa cellphone ko lang pero hindi ko naman ginagamit. Ginamit ko lang syempre noon bago ang cellphone ko at kailangang i-set up. Pakicheck mo nga kung active pa yung email address mo. May isa-send lang ako. Inopen ko ang aking email at nag-browse pa ng konti ng mga messages sa inbox at nagulat ako nang makita kong may email pala mula kay Lisa. Agad ko itong binuksan kakwento. Mahabang email, parang love letter dahil ang simula ay Dear Harvey. Active pa ba? Narinig kong tanong ng clerk. Yes ma'am, sagot ko. At pagkatapos ko sa agency ay bumaba ako. Nag-drive diretsyong Coastal Road na malapit lang kasi sa agency. Doon sa Coastal Road ay nag-park ako. Tabi yun ng dagat. At doon ko binasa ang mga email ni Lisa. 2 email yun kakwento. Isa noong 2021, pandemic time, at isa noong 2022. Sa huling email niya noong 2022 ay nakalagay sa hulian ang cellphone number niya at ang Facebook niyang bago. Agad kong hinanap ang Facebook niya at nakita kong may iilan siyang pictures kasama ang anak niya. Anak niyang mukhang Arabo. Nalaman ko base sa email na yon na nabuntis siya ng anak ng amo niya at kaya siya biglang nawala noon dahil pinauwi siya. Pero kinuha ng amo niyang babae ang lumang cellphone niya, pinalitan ng bago, para lang mawala lahat ng mga ebidensyang pwedeng magamit ni Lisa laban sa pamilya ng amo niya dahil nga hindi nila pinanagutan ang pagbubuntis ni Lisa. Ginahasa siya kaya siya nabuntis. At ang araw pala yon na birthday ko, nung mag-video call kami, ay siyang araw na pauwi na siya dyan sa Pilipinas. At kaya pala siya umiiyak noon, lumuluha habang kausap ako ay dahil hindi niya kayang ipagtapat sa akin ang naging kalagayan niya. Hindi niya kayang ipagtapat sa akin na uuwi siyang buntis dahil sa pagkakagahasa. Yung unang email ni Lisa noong 2021, may anak na siya noon. Ang sabi niya, hindi man daw niya ginusto ang maghahasa at magbuntis pero hindi niya pinagsisihan ang pagdating ng anak niya sa buhay niya. At kung matatanggap ko daw siya ay magkita kami sa Maynila. Kaso nga hindi ko naman nabasa kaagad ang email na yon at hindi ko rin sigurado kung gusto kong magpunta ng Maynila para makapagkita sa kanya matapos ng sinapit niya. Yung pangalawang email niya ay sinend niya noong December 2022 ay nandito na ulit siya sa Saudi Arabia pero iba na ang amo niya. Pero noong 2022 ay wala pa ako dito sa Saudi kasi August 2023 ako nag-flight. Sabi niya, wala pa siyang asawa dahil umaasa pa rin siyang magkikita kami. Marami daw nangungulit sa kanya pero ako daw ang sinagot niya noon at kailangan lang niya ng closure kung sakaling ayaw ko sa kanya ay tsaka pa lang siya papatol sa iba. Bumilib ako sa kanya kasi yun palang paghahanap ng closure ay tanda na ng pagiging matino niyang babae.
Hindi siya pumatol sa iba dahil may sinagot na siya noon, ako nga. Kaya lang nalito talaga ako noon, kakwento. Hindi pa ako sinasagot ni Elena noon pero alam kong MU na kami. Nalito ako kasi hindi ko alam kung sino kina Elena at Lisa ang pipiliin ko. Si Elena na disgrasyada ng 3 beses o si Lisa na naging disgrasyada dahil ni Ray. Ikaw na kaya ang alay ng lumikha, makakasama ng pusong nag-iisa. Tuluyan ko nang ibinenta ang dami Facebook account ko. Hindi ko kilala yung bumili. Sa Messenger lang kami nag-usap at sa GCash siya nagbayad. Binigay ko lang ang login details na alam kong pinalitan din nila pagkatapos. Ang perang pinagbentahan ko ay dinagdag ko sa baon ko nung mag-flight ako papunta dito sa Saudi Arabia. Nakakatawa dahil 33 na ako nung maramdaman ang tuwa sa pagsakay sa eroplano for the first time at paglanding sa ibang lupain. May accommodation kami, isang bungalow type na bahay nakadikit lang din ng napakalaking garahe. 3 kaming driver pero ako lang ang Pinoy. 2 Indonesia na mga kasama ko pero isa lang ang nadatnan ko nung dumating ako. Binati ko pa siya. Musta pre? Mabuti. Sagot naman niya. Tapos may tumawag sa messenger niya, kinausap niya at ayun, napansin kong iba ang lengguwahe niya. Pagkatapos niyang kausapin ang tumawag, tinanong ko pa kung taga saan siya sa Pinas kasi nakala ko na regional dialect lang ang narinig kong ginamit niya. Ako, Indonesia. Sagot niya. At ang ako natin ay ako din sa kanila. Marami palang mga salitang Indonesian ang kapareho din ng Tagalog. Nung umalis siya para ipag-drive na rin ang amo niya, sinuri ko saglit ang buong bahay. Mayroon itong 3 kwarto, tig-isa kami pero iisa lang ang banyo na siyang atat na atat kong pinag-showeran dahil nakita kong maganda. Details, mula sahig hanggang kisame ay tiles. At may magandang shower na bumubuga naman pala ng mainit na tubig. Pagkatapos kong mag-shower ay siya namang pagkatok sa pinto ng amo kong lalaki na siya ring sumundo sa akin sa airport. Sinabi lang niyang magpahinga muna ako at bukas na ako magsisimula ng trabaho. Ibinigay din niya sa akin ang password ng wifi at kinuha din niya ang Facebook ko. Naglinis lang ako saglit sa kwarto at pagkatapos nun ay humiga ako. At sa 2 babaeng pinagpipilian ko ay si Lisa ang unang sumagi sa isip ko. Dahil siguro sa pareho kaming nandito sa Saudi. Ang hindi ko lang alam noon ay kung saang probinsya o syudad siya dito kaya inad ko na din siya at chinat ko for the first time in 4 years at noon ay online siya. Hi Lisa. Hindi siya nakareply kaagad. Siguro mga 20 minutes. Kinonfirm ko ang friend request ng boss ko. Nag-chat siya. Sinabi niyang 24/7 dapat open ang messenger ko. Sinabi rin niyang lalabas kami pagdating niya para bumili ng SIM card ko. Then nakita kong inaccept na ni Lisa ang friend request ko at nag-chat na rin siya ng Nabasa mo na ba sa wakas ang email ko? Kumusta ka na? Ayos lang ako Lisa. Nandito rin ako sa Saudi. Family driver ako dito. Nagulat ako sa reply niya kakwento. Hulaan ko ang suot mo kaninang dumating ka. Dark blue na polo shirt at faded na maong. Ba't alam mo? Nakita na kita Harvey. Kaninang dumating kayo ni Baba Ali. Nasa iisang compound lang tayo Harvey. Welcome nga pala to Saudi Arabia. Sana ikaw na nga, ikaw na lang ang makakasama
Noong una kakwento, inisip kong tadhana ang dumikta pero hindi masyado pala. Tadhana dahil lang na-applyan ko ay panganay na kapatid ng amo ni Lisa. Pero noon pala ay pinagpili sila. Silang mga kadama o mga katulong dito sa compound. 10 silang kadama kakwento. 4 kasi ang bahay sa loob ng compound na to. 3 magkakapatid na lalaki na may mga asawa na lahat. At 4 ang bahay ng magulang nila. 5 ang Pilipina na kadama, 4 na Indonesian at may 1 Ethiopian. Silang 10 ang pumili kung sino daw sa aming 18 na aplikante ng agency ang kukunin ng boss nila. Ang boss ko ang panganay sa kanilang 3 magkakapatid at siya ang pinakamabait sa mga kadama, kaya nga Baba Ali ang tawag sa kanya ng lahat. At parang naging katuwaan nila na pagpiliin ng 10 kadama kung sino ang driver na kukunin nila. Ipinakita nito sa kanila ang mga pictures naming 18 na aplikante at ako ang nakakuha ng pinakamalaking boto, 6 votes. Pero nagpahuli daw si Lisa. That time ay tabla kami ng isang 27 years old na taga Cotabato, pogi, maputi. Pero pareho kaming nakakuha ng 5 points at noong si Lisa na ang pumili, ako ang pinili niya kaya ako ang naka-6 na boto at ako ang nagwagi. Noong mismong umagang iyon ay nagdesisyon ako. Hindi ko na itutuloy ang panunuyo kay Elena at ituloy ko na lang ang naudlot naming relasyon ni Lisa. Pumayag si Lisa pero aminado siyang lumamig na yung dating alab ng pag-ibig niya sa akin dahil nga sa mga nangyari. Liligawan ulit kita. Sabi ko sa kanya, sige, payag ako pero mag-iingat ka lang dahil maraming bawal dito. At ang pinakamahalaga sa lahat, Harvey, nabasa mo ba talaga yung 2 email ko? Alam mo na kung anong kwento ko at kung bakit ako biglang nawala noon? Oo, binasa ko. Hindi lang minsan kaya alam ko ang nangyari sa'yo. Hindi mo naman ginusto yon at tanggap ko ang anak mo, Lisa. At sana, piliin mo ulit ako. Si Lisa ang pinakamaswerteng OFW dito dahil ang amo niya ay yung bunso. May asawa at nag-iisang anak na rin ito, lalaking 6 years old. Parehong nagtatrabaho ang mga amo niya kaya kapag umalis na sila, hayahay na ang buhay ni Lisa. Mababait ang mga amo dito, ang masungit lang ay yung nanay nila, yung matanda pero halos baliwala na rin dahil matanda na nga. Pero yung asawa nito, yung ama ng mga amo, napakabait. Siya nga ang gumawa ng paraan para makasal kami dito ni Elisa noon lang February 2025. Medyo mahaba at matagal ang proseso dahil kinailangan pa naming magpalit ng relihiyon. Muslim na kami ngayon ng asawa ko. Oo, kasal na kami pero hindi kami magkasama sa isang bahay pero pwede akong pumunta sa bahay ng amo niya. Legal yon kaya lang kapag may nakakita sa akin, alam na nilang ako ay i-score at ako ay kinakantsawan nila. Minsan nga, may maririnig na lang akong boses sa isang bahay na sisigaw ng, "Sana all may dilig!" Hey, hey! Ha, 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 hey! Ha, 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 hey! Ha, 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 hey! Kung ikaw ay misis dito sa Middle East at ang iyong mister ay nasa Philippines, di maiwasang masabik sa bimbang na may kiss. Pero kailangang magtiis hanggang sa makauwi. Sana all may dilig ng bimbang at halik. Sana all may dilig, 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 dilig. Sana all may dilig ng bimbang at halik. Sana all may dilig, 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 dig. Ante, ginusto mo yan,
Iniiwasan naming makabuo ni Lisa. Pakiusap yon ng amo niya kasi nga mag-isa lang siyang kadama dyan. Yung dalawang kapatid at yung dalawang matanda ay may maraming kadama. Hindi pa naman ako masyadong excited na maging ama lalo na't may anak naman na si Lisa. Nasa pangangalaga ng nanay niya dyan sa Pilipinas. Totally ay nakarecover na rin si Lisa sa trauma nang nangyari sa kanya noon sa Kuwait. At ang pinakamabisang paraang ginawa niya para makarecover ay labanan ng takot niya. Kaya siya nag-abroad ulit dito sa Middle East. Doon pa lang kahanga-hanga na siya para sa akin at araw-araw kakwento ay mas lalo ko pang nakikilala kung gaano kadakilang babae ang aking asawa. Si Elena, bali wala naman daw sa kanya kasi nga hindi pa niya ako sinasagot noon dahil ang totoo daw ay naghihintay pa raw siya ng mas okay kesa sa akin. Ang sabi ko na lang sa kanya noon ay good luck. Hanggang dito lang muna Kuya Bono itong kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Harvey. Ikaw ang kwento ng buhay mo. Larawan yan ng iyong pagkatao. Ito ay sipi ng kahapon mo't ngayon lalim at halaga. Nito'y wala sa ibabaw o harapan, nasa loob at kay buturan. KMBK, kwento ng buhay mo. KMBK, kwento ng buhay mo. Una sa lahat, Harvey, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay dito sa KNBK, kwento ng buhay ko. At syempre, walang tumandang binata o dalaga dito sa kwento, ano? Taliwas doon sa aking introduction kanina. Pero muntik na, ha? Kumbaga na-delay lamang talaga, Harvey. At maraming salamat sapagkat naghintay ka. At pasalamatan mo rin ng Diyos at ang tadhana sapagkat sa huli ay lumanding ka sa tamang lupain. Ang lupain ng iyong misis ngayon. Congratulations at ilan sa ating mga shout-out. Marami pala ito sa ating Facebook. Shoutout kay Annie Soriano Tobia. Salamat kayo mga always naghihintay sa mga upload mo from Davao del Norte po. Shoutout sa inyo dyan sa Davao del Norte. Shoutout kuya kay Ma'am Ella Reyes Corcuera and good luck sa laban mo. Iuwi mo ang Koreana mula kay Moises de la Cruz. And sis Harem, kumusta po kayo? Shoutout naman po Marino Thought and Coats. At kay Captain Anthony Guevara at sa lahat ng mga seamans, salamat sis Harem. Yon. And Marijoy Pias Cabildo Cabiles, hello kayo po na pa-shoutout from Abulug, Cagayan, always nakikinig sa mga kwento. Maraming salamat, Marijoy. Daisy Bel Rivera, shoutout sa iyo dyan sa Rojas, Isabela. And pa-shoutout kuya, always abangers, thank you sa pag-upload lagi. God bless you too from Julie F.G. Garasi of Ilocos Norte na nasa Singapore. And Lelen Tabaco to God, excited sa bagong kwento. Can't wait sa bagong mong upload. Pa-shoutout na rin OFW here in Hong Kong. Thank you Len. Bubut Aris Morales Ragindin, pa-shoutout Kuya Bono. Maraming salamat Idol Bubut Aris Morales Ragindin. Annabel Pailano Bangibang, thank you Kuya Bono, may bago na naman, always nag-aabang ng news story from Cagayan Valley. Annabel, maraming salamat sa iyo. Paul Sherwin Ramones Ablao, maraming salamat Paul Sherwin at kay Grace at sa inyong mga baby. Mga na ba o isa pa lang? Anyway, Jen Baruga Mangulo at maulang umaga, shoutout sa iyo Jen. And Jaime Gabayan, pa-shoutout Kuya Bono from Solano, Nueva Vizcaya. Phrase Q Bonilla, akala ko kay Jack Paltat at Army Light Part 2 ang susunod. Yes, susunod na.
ini-edit pa lang. Joe Flor Simangan, shoutout sa'yo. And Rams, shoutout sa'yo also. Edin B. Mapile, shoutout sa'yo. Dukiles Dagson Michael, yes, may bago na naman. Pa-shoutout Kuya from Tabuk, thank you and stay healthy palagi Kuya. God bless you too. Dugiles Dagson Michael. Chapiat, shoutout to you from Lawigan, Boline Abra. Salamat sa pakikinig dyan sa Boline. Chapiat, Fomon, As Pablo. And hello Kuya Bono, kumusta? Sa pa-shoutout, listening here in Philippines now, more power po. Shoutout din po kay JR Fernandez ng Hitachi, Japan. It's Levelin Flores. Nakauwi ka na para. Pa-shoutout Kuya Bono sa Family Kalweng from Rangayan, Malig, Isabela. I'm waiting always sa mga bagong kwento. Listening always here in Malaysia. Salamat po. At eto naman mula kay Vera Ilara. Kakapakinig ko sa iyo Kuya Bono, napapanagisipan kita. Ang ramdam, naloka ako, sabi ni Vera Ilara. O sana ay huwag naman horror ang iyong panaginip. JR Advincula, solid kahugot po Kuya Bono from Kabaritan, Tabuk, Kalinga. Pa-shoutout Kuya Bono sa babaeng mahal na mahal ko. Ingat ka kanayon. Nanyanginagan na JR. Amawat pinaganagan. Nakakabulot pa rin. Okay. Tyron G, pa-shoutout Kuya Bono. Thank you and God bless you too. Barbie de la Cruz Almazan, blessed morning also to you. Hindi na makapaghintay Kuya Bono, nakakamiss ng pakinggan yung boses mo. Pa-shoutout sa asawa kong mahal na mahal namin ng mga anak ko from Maquilo, Paracelis, Mountain Province. God bless you too, Jennifer Masinak Dawagan. Gemini Tolosa ng Hong Kong, shoutout sa'yo. Ganun din kay Maria Teresa Montel Rosario, shoutout sa'yo. Radcon Vidad Turingan, Orion Midayta Kuya Bono, always listening here in Riyadh. Kenny Bakit ko nga, Lorena nga Adijay Jada, God bless. Agpada kayo kini ko ni Harvey nga data pareho kayo da Saudi Kaya lang, pareho silang nasa Riyadh. Ang misis mo ay nasa Jeddah ka mo. Yung pinsan ko rin, magkasama sila sa isang pamilya, mag-asawa sila. Shoutout Kuya Bono, I was listening here in Qatar, Pinya Estegataran, Cagayan, Josan Bakuli, Julian. Always listening po dito sa Qatar ay mula sa Pinya Estegataran, Cagayan pala si Josan. Sherwin Aquino, shoutout sa'yo. Ganun din kay Ayan J. Kim Mayong, pa-shoutout Kuya Bono from Difun Quirino. Kumusta kay amin dita? Michelle D. Panaganiban, pa-shoutout Kuya Bono from Coron, Palawan. Michelle D. Panganiban, shoutout sa'yo. And Ann Marzan, pa-shoutout po sa next story Kuya Bono. I've been listening from Campus Love Story up to now. Listening from Wukaisha, Hong Kong. And eto naman, maraming salamat sa Star Annie Ann. Si Jack Paltat Kuya Bono, Katno Aje Part 2 na ado kami agab-abang win. Nabiiten. Daisy Ferrer Bedanya, shout out to you. TN Ad, pa-shout Kuya Bono sa asawa kong si Melody na mahal ko. Solid listening mo kami from Alicia Isabela, pero andito kami sa Istanbul, Turkey. TN Ad, shout out sa inyong dalawa. Dengpot CHN, shout out to you. Alian de la Cruz, shout out kay Clarice Magpantay. Hi, ingat ka palagi and I love you from Alian de la Cruz. And shout out Kuya Bono here in Hong Kong mula naman kay Irma Evangelista. Shout out Kuya Bono, I'm your listener from KSA and from Cagayan Valley. It's Rosemary Kabigat. Shout out Kuya Bono, abangan ko po yan. Sabi naman ni Arnel Bernabe, maraming salamat. Mari Yang, hello Kuya Bono, abangan ko po ito. Pa-shoutout naman po Family Delfin at Respicio. Maraming salamat. Oy, nabasa natin lahat yung mahigit 40 na shoutout. Maraming salamat. At sa iyo, Harvey, maraming salamat again sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nabanggit niya na maraming masasama siyang nagawa noon at pinili nating huwag na lamang idetalye sapagkat baka magkakulay politika
alam nyo na, hindi ba? Well, anyway, maraming salamat Harvey, and lahat naman tayo ay nakakagawa ng mali. Kaya lang, yung iba ay hindi grabe. Okay? And ako din ay naniniwala na ang kasalanan ay pwedeng mapatawad ng Diyos kung ikaw ay hihingi ng tawad at syempre magsisisi. Okay? Again, Harvey, good luck to your family. At sa lahat ng mga kaabang, kakwento, kahugot na naglaan ng oras, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.